Ang galing ng dating, di ba? Talagang matindi yung pagkakasabi. Wala naman po nagsabi na something si BP Sara. Alam lang nila, galit si BP Sara. Alam lang nila na si BP Sara, totoo yung sinasabi. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? PRRD hindi po dadalo sa Quadcom, mabuti na. Yung mga atake po nila kay BP Sara, nakita ko lang to, hindi ko nare-realize Bigla ko na pa, oo nga, no? Ginawa na po pala nila yan kay Miriam Defensor Santiago. Naalala niyo yung Brenda nun, di ba? Yung napakatalinong si Miriam, binansagan lang na Brenda. Ngayon po, binabansagan na may mental health issue si BP Sara. Walang pagkakaiba kay Miriam, pero never po napatunayan. In fact, si Miriam po ngayon ay kinikilala na isa sa pinakamatalino naging senador natin. Di po ba? Okay, yan po ang ginagawa nila ngayon. Hindi nila kayang sagutin yung mga binabato ni BP Sara, kaya babansagan na lang na may mental health issue. Pag-usapan din po natin, ito po, no, yung sinabi po ni Lacson na hindi daw dapat i-tolerate itong mga sinabi ni BP Sara. Intindi Antindi mo, Lacson, kinabahan kami Bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Marami-rami po to, no? Unahin na po natin. Kung matatandaan nyo po, kalaban ni Miriam, si FBR noon, di ba? Si Miriam po, ang pagkakakilala natin noon hanggang ngayon, napakatalino po ni Miriam, Defensor Santiago. No? Pero ano po ang ginawa ng mga yan? Ng mga tao ni FBR? Yan lang po, siniraan siya, Brenda. Di ba? Tatandaan nyo yung mga buhay na nung panahon ni FBR versus Miriam Defensor. Brain damage. Ngayon po, inuulit po nila. Ang dami na po nagsabi. Si Coco Pimentel, na mukhang may something. Alam niyo, hindi po kayo mga doktor. Mga abogado kayo, hindi kayo mga doktor. Yung mga sinasabi ni BP Sara, sinasabi niya ni Tatay Digong nung siya'y presidente. Mas malalala pa yung sinasabi ni Tatay Digong. Walang nag-akusa kay Tatay Digong. Pag sinasabi niya yung impyerno, pag sinasabi niya yung papatayin, no? Walang bago dyan Yan po yung mga sinasabi ni Tatay Digong noong presidente siya. Tanungin nyo kung anong ginagawa ng mga kritiko ni Inday ngayon. Yung nagsasabing meron tama si Inday. Tanungin nyo kung anong ginagawa nila habang sinasabi ni Tatay Digong yung impyerno, bababain sa impyerno, yung pagpapapatayin ko kayo. Alam nyo kung anong ginagawa nila? Nagpapalakpakan niya mga yan. Same people na nagsasabi na ngayon ay si BP Sara ay may something sa utak. Nagpapalakpakan yan nung panahon ni Tatay Digong. Hindi po sila consistent. Yun yung problema nila No? Hindi po sila consistent. Tapos ang lalakas nyo, mag-utos. Pero walang, yung sinasabi natin na inaakusahan ni Tatay Digong na bangag tong presidente. Wala man lang nagsalita sa inyo na Mr. President, once and for all, magpa-test ka na nga. Di ba? Sabay kaya kayo, Mr. President, tsaka BP Sara. Yung isa psychological test, yung isa naman ay hair follicle test. Para makita talaga ng taong bayan kung sino may tama. Di ba? Once and for all. Tapos ngayon, nanghihinayang tayo. The best president that we never had. Tama ba yung English ko? Miriam Defensor Santiago. Di ba? Ngayon, nanghihinayang tayo. Pero noong panahon na yun, Brenda ang tawag natin. Nakikibrenda rin tayo. Brain damage. Di ba yung ibig sabihin ng Brenda? Brain damage. Depende po yan Minsan, ginagamit talaga ng mga politiko. Tingnan po ninyo, nung tayo nakikinig ng live kay BP Sara, wala pa yung mga politiko na yan. Ang galing ng dating, di ba? Talagang matindi yung pagkakasabi. Wala naman po nagsabi na something si BP Sara. Alam lang nila, galit si BP Sara. Alam lang nila na si BP Sara, totoo yung sinasabi. May mga nakatago pa nga si BP Sara, naghihintay pa nga tayo ng susunod.
Inatake nila na merong something. Merong mental health issue. Mga doktor ba yung mga yan? Alam ko diyan mga politiko, mga kung ano-anong profesyon, pero wala pong doktor diyan sa mga nagsasabing merong something si BP Sara. Hindi po simple yun na aakusahan mo yung tao. Parang si Miriam, inakusahan na Brenda. Tapos nang hinayang tayo. Kaya lang, tapos na siya yung panahon niya, yung panahon ni Tatay Digong, yung kinalaban niya si Tatay Digong. Tapos na yung panahon niya nun, meron sakit na siya nun. Okay, tuwan-tuwa po talaga ako eh. Formal na po nagpahayag si Tatay Digong na hindi siya dadalo. No? Dito po, at siya po ay nagbigay ng sulat. Ayon po sa kanyang sulat, ito po ang mga dahilan ng hindi niya pagdalo. Una, pinaglalaroan ko lang kayo. Ikalawa, ang dali niyong utuin. Ikatlo, hindi po, ano po, nagbigay talaga ng pahayag yung kanyang abogado, no? Ang sinasabi po ng abogado, huwag na natin basahin, haba pa eh. Ang sinasabi po ng abogado ay hindi makakadalo si Tatay Digong dahil wala naman talaga siyang balak dumalo. Uto-uto lang talaga kayo. Ikalawa, ang sinabi po ng kanyang abogado, hindi talaga dadalo si Tatay Digong, pero gusto niyo lang makita yung reaction niyo na umaasa kayo na magmukha kayong tanga lahat. Ang mga umasa, no? Asang-asa sila eh, no? Sabi ni Tatay Digong ganito eh. Ha? Sabi ni Tatay Digong, anytime. No? Gusto ko rin talagang gusto ko rin talaga magpahayag ng mga saloobin ko tungkol sa war on drugs. Anytime. Imbitahan niyo ako. Yung mga ototo. Nag-imbita naman yung mga ototo. Dapat bukas pa nyo nilabas eh. Kung ako yung abogado, bukas ko pa eh, di ba? Bukas pa dapat para ngayong gabi, nagpaplano sila. O ikaw, eto ang dialogue mo ah. Eto pupuruhan mo ah. Pag sinagot ni Digong eto naman ang sasagot. Magkano? Dapat pinagplano mo muna. Na bago nyo sabihin na pinaglalaroan lang. O ngayon, wala naman po silang pwede dahil iniimbitahan lang nila eh. Di ba? Hindi naman suspect yung tao. Ang tanong, pwede ba nilang ano yan? Pwede ba nilang gawing ano si Tatay Digong? I-contempt? Malamang hindi. Kasi nagpahayag sila kanina eh. Sabi pa nila talagang, we will give respect kay former President Rodrigo Duterte. Pero may plano na sila, no? Ano kaya pakiramdam? Abante, wala ka ba statement? Abangan natin. Cool ka lang. Yung puso mo, abante. Baka manggigil ka na naman. Sayang. Hindi. Hindi, may pahayag naman po. Formal naman, syempre. Abogado yung pwede bang ganun? Pwede ba sabihin na, yung pahayag talaga, ito talaga naman. Dear Congressman Barbers, Chairman, Quadcom Committee, sa mga umaasa, utot nyo. Sabi ng abogado, sa mga umaasa, utot nyo. Bawing-bawi kami. Ngayon, kung ano na naman sasabihin. Ano kagad si sabi kagad anong pangalan to? Sabi ni Trillanes. May mga reaction kagad eh. Nakakatawa talaga eh, no? Ito po ang reaction ng mga umasa. Mga patawa eh. Hay nako. May napaglaruan na naman. Tapos galaiting sila, di ba? Sabay naglabas ng video si BP Sara, sumasaya. Habang kung ano-ano, apektado po sila eh. Tignan nyo, wala na po yan. Yung mga 125, mga 11 million, natabunan na po yan. Eto na ngayon, sabihin na nila, pagkalang. Ang sakit sa ulo. Alam niyo, sakit sa ulo kalaban ng mga Duterte. Buti na lang kakampi tayo.
Buti na lang kakampi tayo ng mga Duterte, no? Kasi talagang putya, eto na pagkakataon natin. Baka nagpaplano yung mga yan, eh. Putya, ikaw to, ha. Ikaw ang babanat dito, ha, sa may yung suhol. Ay, yung yung reward system. Ikaw naman yung doon sa drug lord, yung kinongratulate niya. Ikaw naman dito sa kay Garma, yung kanilang bakit malapit kay Garma. Ikaw naman. May kanya-kanya ng trabaho. Stick to the plan tayo, ha. Stick to the plan. Puta, malaki to. Malaking balita to. Sikat tayo lahat. Sisikat tayo talaga. Sabay nagpadala ng ng yung abogado ni Tatay Digong. To all members of Quadcom. Oh. Hindi po makakadalo si Tatay Digong dahil pinaglalaroan lang kayo. Hindi totoo yan, ha. Totoo po talaga yan. Alam niyo po ba yun? Pinaglalaroan talaga. Naalala niyo yung 3 araw na nawala si Tatay Digong. Gusto niya lang daw makita yung reaction ng mga tao. Sabay nagmotor. Masarap talaga kakampi. Yung ito naman isa, habang tarantan lahat, galit eh.